magandang umaga sa inyong lahat. Ayan mga kaibigan. Ayan, pinamantika ako na po yung ating sahog na para hindi na naman po tayo mag-a-add ng mantika na galing sa bote. Ayan, bawasan pa natin ng konti yan para konti lang yung mantika na mapupunta sa ating katawan. Marami pa rin ang mantika. Ito yung nagdudulot ng cholesterol. Yan, bawasan pa natin. Kita nyo, ang daming mantika mula sa karne. Natin po isa sa kanyang sariling mantika ang sibuyas at bawang. Maganda po mga kaibigan talaga kapag iniluto na yung pangsahog na karne, tapos pamantikain, tapos bawasan ng mantika para hindi po masyadong gruggy ang ating katawan, dahil ang mantika po, yan po ang sanhi ng bato sa abdo. Ako man po ay may bato sa abdo kasi ng mga panahon na lumipas ng akin pang mga kabataan, talagang gustong gusto ko po yung adobo na nagmamantika. Yan. Tapos mga panahon na wala pa tayong pambiling karne, kaya mantika lang at toyo ang magkatapat. Sabi ng anak ko, Mama, nasaan yung baboy? Bakit sabaw lang ng adobo? Alam niyo po, yung mantika at saka toyo, yun po ang pangsabaw namin sa kanin. At ulam na po yun. Ganun po talaga ang buhay. Kapag maiksi ang kumot, mamaluktot. Kapag mahirap ang sitwasyon, magtiis. Dahil hindi naman po sa lahat ng panahon ay lagi tayong mamaluktot. Ayan po ang ating ilagay na po natin ang toyo mga kaibigan. Ayan, may toyo tayo dito para magkalasa na po yung ating karne. Magluluto po tayo ng adobong sitaw. Adobong sitaw. Ilagay na po natin ang ating sitaw na green. Bagong pitas po yan sa farm, sa bukid. Tamtaman lang din po yung kanyang laki. Kumbaga sa teenager pa lang na sitaw. Kasi pag masyado na pong malalaki yung sitaw parang hirap kainin. Yan na po ang ating adobong sitaw. Wala pa pong sabaw. Halo-haloin muna natin. Ang ating adobong sitaw. Tapos ilagay na rin po natin itong not sponsored na ating pampalasa. Kunti lang po yung toyo na ating nilagay. Kasi meron po tayong oyster sauce. Para po magkalasa na ang ating sitaw. Yan po. Ako po, pag nag-adobo ng sitaw, hindi ko po muna yung lalagyan agad ng sabaw. Pinapaluto ko po yan sa sariling tubig na ipoproduce ng sitaw. May tubig po yan ng sitaw Next yung toyo. Ayan ang kita nyo. May sabaw na sa ilalim. Tapos lagyan na rin po natin ng pamienta para yung mga ingredients po ay
ma-absorb na yung mga lasa ng ating ingredients para yung karne, yung gulay ay magkaroon na ng lasa. Yan po. Ang amin pong adobo ay laging may sabaw kasi kaya nga po ng sabi ko ng mga nakaraan sa ating vlog, meron po kaming kapamilya na nagpapa-breastfeed. So, kailangan po ang sabaw. At ngayon mga kaibigan, ilagay na po natin ang tubig. Yan po. Lakasan po ng konti ang apoy para yan ang ating adobong sitaw. Dagdagan pa natin ng konti ang tubig. Sakto siguro yung ating kinuha. Yan. Ganyan lang po ang simpleng adobong sitaw. Tapos yung ano po, yung tawag dito, suka. Kapag luto na po ang sitaw, tsaka po natin ilagay. Kasi kapag inuna na naman po natin ang suka, hindi po maluluto ang sitaw. Yan ang ating adobong sitaw for today. At titikman po natin. Ayan, masarap na mga kaibigan. Konting ano na lang. Konting asin na lang para hindi na masyadong maraming toyo. Konting asin lang ay pwede na. Ayan po. Ang aking idadagdag na asin. Huwag pong masyadong maalat kasi yung atin pong mga kidneys, yung mga high blood dyan. Kapag maalat hindi po maganda. Hintayin po natin na maluto yung sitaw. Parang gusto ko pang dagdagan ng konting tubig. Konting tubig pa kasi matutuyo pang sabaw niyan hanggat kumukulo. Yan. Ganito po ang sabaw ng aming adobo kasi meron po tayong anak na nagpapa-breastfeed. Yan po. Tikman natin ulit kung okay na siya. Okay na po. Lasang-lasa na po yung mga ingredients, pati yung paminta. Yan. Add lang ng konting asin para mas saktong-sakto yung lasa. Alam niyo po minsan pag nilagyan mga ng ng suka, nagkukulang sa lasa. Parang yung suka nagtatanggal ng alat. Yan po ang ating adobong sitaw na may sabaw. Pero kung wala naman pong nangailangan ng masyadong sabaw, masarap po yung sitaw na na medyo tuyo. Yung lumalapot-lapot po yung sabaw niya. Yun po ang masarap. Masarap din po yan ang may sabaw. Lalo na po kung medyo marami ang miyembro ng pamilya. So, kailangan talaga medyo maraming sabaw para magkasya. Yan lang po ang mga design ng mga nanay sa kusina. Kapag maraming miyembro ang pamilya, so dagdagan ng sabaw kasi minsan kahit sabaw na lang, basta may lasang sabaw, okay na po yan na pang ulam sa ating mga kanin. At pag medyo kunti naman ang miyembro ng pamilya at wala namang nangailangan ng masyadong sabaw, atin pong
liitan o kuntian ang sabaw, yung medyo malapot-lapot kasi masarap po yung yung sitaw na malapot-lapot yung sabaw. Yan mga kaibigan, ganyan lang. Kulo-kulo lang muna. At nais ko po kayong kumustahin. Ako, shout out po sa inyong lahat mga kaibigan. Alam niyo po, chinik ko yung aking YouTube channel sa sa computer. Pasensya na kasi alam niyo po hindi ko talaga alam gumamit ng aking gadget kung paano, kaya pinabuksan ko kay Bunso yung computer, tinignan ko yung mga pangalan ng subscribers. Alam niyo po, marami tayong subscribers nandiyan sa iba't ibang bansa, mga foreigners. Marami din tayong subscribers, lalo na sa ating bansa dito sa Pilipinas. Kaya mga kaibigan, hindi ko man po kayo nakita kung anong pangalan nyo before. Ngayon po nakita ko na yung mga pangalan kung sino-sino. Kaya nais ko pong ipaabot sa inyo ang aking marubdob. Yan, napasasalamat sa inyong lahat. Lalo na po doon sa unang-unang nag-subscribe sa aking YouTube channel ng 2021. Nung ako po ay nagsimula pa lang na tawag dito, yung nagsisimula pa lang ako kung paano gamitin ang YouTube. Sa inyo pong lahat na nagtiwala sa aking channel, sa mga kakayahan, sa mga content na inyong nakikita, maraming salamat po sa inyong suporta. Sobrang maraming salamat po. At sa lahat po ng mga nakikinig ng salita ng Diyos na aking binabahagi, ng mga patutuo ng aking buhay, kung paano po ako binago ng ating Panginoon, kung paano po ako inaristo ng ating Panginoon. Maraming salamat po sa inyong lahat. Alam niyo mga kaibigan, salamat sa Diyos kasi pinahintulutan din niya na magkaroon ng social media, magkaroon ng YouTube, magkaroon ng Facebook, kung ano-ano pang mga andyan tayo, Instagram. Salamat sa Panginoon kasi nagagamit natin ito para ipahayag ang salita ng Panginoon, para mapaabot din ang ating pasasalamat at makamusta ang ating mga kamag-anak sa iba't ibang panig ng daigdig. Ano po? Kaya yun, talagang ako po ay nagagalak, natutuwa dahil nandyan po kayo, pinagtsatsagaan niyo po ang aking channel na panuorin, pakinggan. Kaya alam niyo naman po, hindi naman po tayo sikat na YouTuber. Hindi tayo po ay napakaliit na YouTuber. Ngunit napakalaki po ng laman ng ating YouTube channel dahil andyan po ang ating pagpapahayag ng salita ng Diyos. Andyan po yung mga talento na nagkaloob ng Panginoon sa buhay ko. Andyan po yung mga patutuo natin sa mga ginawa ng Diyos sa buhay ko. Kaya mga kaibigan, maliit man po ang ating channel, ang Really Mix Stories, pero sobrang ang laki-laki po ng laman niyan dahil andyan po ang salita ng ating Panginoon. Kaya hindi ko man po maisa-isa dahil 2,457 na yata tayo ngayong umaga. Hindi ko man po maisa-isang yung mga pangalan, mga kaibigan, sa ating mga foreigners na mga subscribers. Thank you so much for the love and for the support to my channel. Maraming salamat po talaga sa inyong lahat. Kayo po yung aking inspirasyon kasi meron po akong audience sa aking mga content. Ilalagay na po natin itong suka mga kaibigan at medyo luto na yan. Yung suka lang. Umasim-asim lang na konti ang ating adobo. Maraming salamat po talaga sa inyo. Kasi kung wala po kayo, kung wala pong views ang aking mga content, ay hindi po tayo gaganahan na gumawa po ng content dito sa ating channel. Kahit man lang po napindot at nakita, salamat po sa Panginoon. Salamat po sa mga silent
viewers, silent listeners po. Alam nyo, gusto ko rin po sana na mag-comment kayo para nakikita ko po kayo kung sino ang nakakapanood ng aking YouTube channel. At syempre, gusto ko rin pong maibalik sa inyo yung suporta. Kasi sinubscribe nyo po ang channel ko, so kailangan ko rin pong ibalik sa inyo yung supli yan, ng inyong kabutihan sa buhay ng aking YouTube channel. Ganon din sa buhay ko mga kaibigan. Kaya sana lang magparamdam kayo, mag-iwan po kayo ng bakas every time po na nakikita nyo ang aking YouTube channel at hindi ko pa po kayo nasuklian, ay magparamdam po kayo, mag-iwan po kayo ng bakas para maibalik ko po sa inyo ang supli ng inyong kabutihan. Kasi hindi ko talaga ako marunong. Ako, mga kaibigan, sorry naman, hindi ako marunong gumamit ng mga gadget. Ang alam ko lang mag-upload, mag-reply, mag-video, at hindi ko na po alam kung ano pa yung ibang kailangan gawin. Hindi ko rin nga po alam kung ilan na ba ang aking copyrighted dyan. Hindi ko po talaga alam mga kaibigan. Basta ang malaga lang po talaga sa akin ay may parating po sa inyo ang salita ng ating Panginoon at magpasaya po kayo ng ating mga short videos. Yan lang po. Wala na po tayong pwedeng idagdag pa dyan dahil kulang po ang kaalaman ng inyong Lola Inday, Lola Rayleigh sa mga ganitong proseso ng mundo. Nahuli po tayo eh. Ang magagaling po ngayon mga kabataan, tingnan, wala pang isang taon na bata ay marunong nang humawak ng cellphone, alam na mag-scroll. Ganyan po ang detalye ng mundo sa panahong ito. Ayan, paluto na po ang ating adobo kangkong. At atin na pong tatakpan. Yan. At patayin na po natin o i-off na po natin ang apoy. Yan mga kaibigan. Okay na po yan ang ating adobong sitaw. Sorry naman. Adobong sitaw. Tapos, pakuluin ko po ulit itong aking tawag dito. Ang aking nilagang dahon ng bayabas at dahon ng guyabano kasi late na po akong gumising mga kaibigan. At meron po tayong binabantayan paggabi. At hindi po maganda ang pakiramdam ni Lolo Dudong. Kaya si Lola Inday ay hindi masyadong nakakatulog sa gabi. Ayan, painitin po natin ng konti uli ang ating nilagang mga dahon-dahon. Ilalagay po natin uli dito sa ating blue ternate. Ayan, namitas din po ako uli ng blue ternate. Kaya atin na pong pinakuluan ko na po yan kanina, pero mas gusto ko po yung mainit na mainit siya. Ayan po. Sabihin na po natin kasi hindi rin po natin mainom yan kapag masyadong mainit. Ayan. Bigyan na po natin ang sabaw ang ating blue ternate. At nagsisimula na po mabisi ang ating kusina kasi maliligo ng aming little prince. Bagong miyembro ng pamilya ang ating pang-anim na apo. Ayan. Inuin po natin para marami po tayong mainom na sabaw ng dahon ng bayabas at guyabano. Yan po mga kaibigan. Muli, maraming salamat po sa inyong lahat. Salamat po sa suporta. Salamat sa pagmamahal sa malasakit
Salamat po at pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon. Bye-bye po.